Ayan, introduce natin ang guest natin. Hindi siya bago. Na-feature na natin siya dati. Lately, nauso sa agribusiness, binabalikan natin yung mga dating na feature dahil gusto nating malaman ano yung mga updates sa kanilang farm. Si Sir Ryan Ponce or si Kuya Ryan Ponce ng Sampaloc. Magandang hapon. Salamat Sir Buddy sa Yes, pagbalik sir. dito sa amin. Always welcome. Welcome kayo lagi dito. May sarili kaming taniman ng napier. Oo. Yan ang bumuhay sa farm eh. Nung mga time na mali yung bantay ko. Mm. Di ba uso nun yung pakchong napier? Oo. Yan ang bumuhay sa akin nun. Benta yun. No? Oo. Stock. Baka sa isang linggo nakakaano kami, 60,000-80,000 pesos. Talaga. Oo. Eh di ba habang pinuputol mo yan, Dumadami. parami. Parang isang putol magiging 7. Seven, oo. 7. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Saan kayo nag-shoot kahapon? Sa Tanay. Malamig din. Mahangin. Sobrang lakas ng hangin. Ang dami na sa Tanay. May nakita ko sa TV yung ba yun? Ano? Campsite siya tabi ng ilog. Tabi ng ilog. Mas mahal ba ang presyo doon ng tabi ng ilog o yung Mountain View? Hindi rin, parehas. Parehas lang. Depende sa ano. Alam mo yung mga... Pero minsan, ano mo manloloko sa lupa doon? Madami. Madami. Madami, sir. Yun yung nakita ko sabi ko, masyadong mura naman to. Baka naman too good to be true to na ano, tabi ng ilog daw, along cemented road. Oh, magkano daw? 600. Madami ano daw. Madami manloloko pala sa Marami. lupa. Isa pa yan sa... Kaya natatakot yung mga kababayan natin pumasok sa farming. Eh, no? Mm-mm. Hindi alam kung may kalokohan Legit, ba yung lupang mabibili o ano. Pag nag-bed and breakfast sila dito, sila yung mismong kukuha niyan mga damo. Ah, Sila naglalagay dyan. Talagang buhay farm. experience Oo, talaga. sila magpapaligo ng kabayo, lahat. Kalabaw. Yung mga buntis yan. Ang dami mong puno ng guyabano. Ang ganda. Tsaka hindi kinakain ng kambing. Hindi kinakain ng kambing. Ang Namumunga. dami namin tinanim dito eh. Yan lang nabuhay eh. Patatamis. Matatamis. Ganda ng kabayo, no? Buntis yan eh. Buntis. Yung mga hindi buntis nandito. Si September 11. Yan? Mm-mm. Ayun si Pinanganak siya ng ano? Aba's Tale. Alam, pakita mo si Aba's Tale doon sa kabila. Puting-puti. Nasa 500 kilos siguro yung ganyan. Yan si Sayaw Kikay. Si Sayaw Kikay ba yan? Oo, si Sayaw Kikay. Sayaw Kikay? Ang pangalan yan. Runner yan eh. Retired namin. Nagkaroon ng problema sa lalamunan. Oh. Igagawin na lang siya inahin. Oh. Parang buhok din, oh. Sayaw Kikay. Tatlo yan kabayo kung pinangalanan ko ng Tagalog eh. Sayaw Kikay. Ano pala, 4. Spaghetting pababa. Balot Penoy balot. Tsaka si Boss Pabale. Bus pa ba? Ay si ano pa pala, Gar, no? Si Munting Prinsesa pa pala, no? Yung na, nagka-diferensya yung tendon. Mm. Araw-araw yan, ganyan. Paniliguan. Araw-araw. Mainit katawan ng kabayo. Kasama yan sa ma-experience sila sa bed and breakfast. Paligo ng kabayo. Pero hindi na kaya. Yung maliit lang paliliguan nila. Mm. O, Sofia, lumayo ka. Baka
So wala pa yung yung horseshoe. Ay, pag nasa farm, walang horseshoe. Walang yan. horseshoe sa farm. Pag nasa karera, Doon lang. oo. Pag yung bantay mo sa farm, pabaya, Mm. diyan mo malalaman eh. Basta Lalaki yung ano. lagi may sugat yung ilalim niyan o may nana. Ibig sabihin, hindi nalilinis ng bantay mo yan sa farm. Pero pag ganyan na anipis lang ng dumi, ibig sabihin, lagi niya yan nalilinis. Yung mga nakikita na video sa yung ang kakapal nung tinatanggal. Ay, mga napabayaan. Napabayaan yun. Lalo na may napanood pa ako yung mahaba na yung kuko. Nakagano na yung kuko na pabayaan. Dapat yan 30 to 45 days lagi ang trimming. May dumarating dito na nagtitrim every 40 to 45 days. Napa-experience natin yan sa bed and breakfast nila. Sofia, well-maintained kasi kaya wala kang makita na yung malaking kuko. Ay, gusto mo yung mahabang gano'n na ano? Kasi pag ano yun, yung mga hindi na Mga napabayaan daw yun. Napabayaan. May suklay pa siya. Oh. Sayang yan, kabayo na yun. Sayang. Hindi na siya makatakbo. Hindi na. Parang nagkaroon ng bukol yung lalamunan niya. Affected yung performance. Kasi, syempre, daanan ng hangin. Mahal-mahal, tas ganun lang tinakbo. Part ng race mo. Kasama sa... yung mga sa anak na lang siguro. Sana makabawi sa anak. Okay. Ay, yung mga tulos na... Ayan. yung mga imported na gansa. Ayan, pakita mo. Saan galing yan, sir? Ay, ito ko na lang nabili, pero origin yan, France talaga. Yan ang gist ng France eh. Parang sira yung pakpak niya. Apakan ng kabayo. Pinahihinog lang nila, tapos puputulin. Mini horses. Parang kulot talaga siya. Kulot talaga. Pati yung buntot niya. Oo. Kulot to. Ito hindi ka makikita ng mas maliit dito sa buong Pilipinas. Siya na yung pinakamaliit. Siya na yung pinakamaliit. Sa buong Pilipinas. 24 inches. Mahal to, sir. Mga nasa 4, 5. 400? Parang pangarera na din na. Masarap naman yan sa farm kasi tali mo lang, parang grass cutter na. Mas mabait. Yung puti, di ba may puti kami doon. Yun, bababa namin sa Sampaloc yun eh. Mga bata, makakita din ng kabayo na ano. Si Onana yan, tsaka si Mahal. Mag-asawa to, sir? Hindi, pares babae. Pares babae. Yung lalaki yung puti, yung nandun. So, buntis ngayon to? Buntis parehas. So, pag nag-bed and breakfast sila, kasama yan. Paliliguan nila, sasakyan nila. Pero native Carabao to? Native lang. Albino. Albino. Bihira yan. Bihira nga. Matanda na yan. Matagal na yan dito eh. Sa Bicol, maraming ganyan. Ewan ko bakit. Madaming puting kalabaw dun.
Saan ang origin nito? Galing Bicol? Bicol din. Shh! Angelica! Angelica. Yung livestock auction dito, na-feature mo na rin yun, Sir Bobby. Hindi pa. Sa Padre Garcia. Oo. Hindi pa. Sabi nga ni, may na-feature ako si Paul Alcoreza? Alcoreza. Oh, kaibigan ko yun eh. Inaano nga namin nakalimutan na yun, sobrang busy. Dapat pupuntahan namin yan, yung actual na auction. Thursday, Friday. Thursday. Nakikita mo dyan yung nagpapahid ng patis sa bata. Para Mamagayang katawan mo malaki. patis. Magmumukhang malaki. Oo, mamamaga eh. Grabe. Lahat ng no? Kalokohan. Ano to, sir? Reservoir? Hindi, may yung mga Ayos alaga kong karpa sa bahay, sa aquarium, nagsilakihan eh. Nagpagawa ko ng ganito. Ang dami. Minsan may nagbe-bed and breakfast dito, hindi mapigil yung mga anak nila. Oh. Glulub-lub dyan. Ito maganda rin dito. Yan. Ba't ang mura ng rate mo? Yan lang. O yung akin kasi para maraming ma-encourage pumunta. 5,000 pesos. Bed and breakfast. May Libreng breakfast pa, may lunch dinner. pa. May dinner pa. May merienda pa yun na banana Q. Tapos yung priceless doon, yung experience. Experience. Lalo na doon sa mga bata. Papakainin nila yung bibe, manok, kabayo. Papaligo sila ng kalabaw. Nandun yung hope natin na maka-develop sana ng mga bagong farmers. Oo. Marami kang gansa, sir, no? Ang dami. Anong purpose mo? Bakit Security. Maingay yan pag may tao sa Sa gabi? Kahit umuulan, mag-iingay yan. Pupuntahan nila kung ano yung... Minsan kasi ang aso pag umuulan, hindi nalalapit yan dun sa Ano mga bagong natutunan mo? Basta ang natin dito, Sir Buddy, yung makakuha talaga ng bagong sa agriculture natin. Marami tayong mag-inganyo. The best na negosyo pa din ang agriculture. The best pa. Lahat ng tao kumakain. Parang pakonti ng pakonti kasi, no? Pakonti ng pakonti. Sophia, kahit papaano ngayon, mas maraming mga bata na nagkakaroon ng awareness. O konti pa rin. Yung may furniture kayo, maganda yun. Yung piggery, kinonvert niya na parang, accommodation. Ang ganda nun, ha? Oo. Lugi sila eh. Pero, lugi din. Kinonvert niya. At least ngayon, naisalba niya. Oo. Yun ang mahalaga eh. Ngayon, kumikita. Yung instinct mo lang kailangan mabilis eh. Kailangan talaga, hanap ka talaga ng solution. Tsaka hindi ka naman magkakamali sa agriculture. Basta may agribusiness. Sorry, ang audience ng agri, halos majority pa rin. Sophia, mga siguro 80%, no? Matatanda, no? Audience natin. At least may 20% na bata. Pwede pa din yung sana kayong magkaroon ng focus naman sa urban agriculture eh. Maganda rin yun. May nakita ako sa BGC, ewan ko napuntahan mo na yun. Oo, yung gulayan, di ba?
Na-feature na rin Oo. yan. Oo. So, comment ng audience. Ito yung farmer na Inglesera. Hindi sera ba yung nandun? Sa'yo ko ngayon napanood. Farmer na Inglesera. Nandun sa may malapit sa SNR yun di ba? Ang ano naman dun, pwede ibig sabihin, di ba? Pwede yung sa bahay nga natin. Ako sa bahay, may tanim ako na okra, may tanim ako. Mas okay siguro yung bahay mo. Tsaka isa pang pwede, yung mga bakanting lote. Bakanting lote. Diba? Sa mga subdivision, Ang dami na bakanting bakanting lote. lote, diba? Oo. Kahit ngayon naman yung mga Cavite area, yung mga subdivisions. Meron pa din sa... Marami nagtatanim. Mga professional farmers na talagang Sa atin, sa Metro Manila. parang bihira eh. Nung araw kasi ngayon ang Metro Manila, maririnig mo lang yan dahil project ni ganito. Ganon. Pero yung own Papogi lang. initiative Oo. ng isang tao, wala. Pero nung way back noong mga 90s, yung Commonwealth area, pagdating mo ng NCBA, papuntang SM Fairview, yung area na yon, puro bakante pa yon. Ang daming nagtatanim dyan ng gulay. Oh, Dati. dami dyan, pechay. Natatandaan ko dati. Pechay. Oo. Di ba? Ang dami. Okay, wala na. Ang dami Wala nga dyan na. dati. Ayun talaga yung urban. Sa may loob ng UP, di ba? Meron din doon. Oo, di ba? Dati sa UP. Yan yung urban farming. Ngayon, Wala na yan eh. Oo. Yun yung dapat. Kaya namin inopen to para ma-encourage sila na pwede sa urban. Kahit yung manok, 2 pirasong manok, lagay mo sa'yo. At least meron kang 2 itlog araw-araw. Hindi mo natatapon yung mga sobrang pagkain. Yun lang papakain. Yun sa ang papakain kanya. Yung mo. mga kanin-kanin mo na tutong. Pwede. Yung role mong andyan, Sir Buddy. Crucial. Kasi nakaka-inspire manood ng agribusiness. Di ba? Sa totoo lang. Hanggang ngayon, naunod Hanggang ka pa rin. ngayon. Oo. Continuous yung learning. Para ka naka-masteral class Nakalibre ka ng masteral class. Kasi ano siya addicting Pag pinanood mo, parang bawal mo nang ma-miss yung mga susunod Abangan mo na nga Kami ganun inaabangan namin ano na yung kasunod, wala pang upload. O sige, sunod, ganun. Kasi naka-series siya. Oo. Siguro yun. Kaya panahon na para party list mo. Para may totoong magsusulong ng advocacy on agriculture. Pwede kang mag-boost para lang makuming numbers. Pero ang boost kasi it's not a quality Thank you. audience. Numbers lang. Numbers lang. Pero hindi quality Hindi ka audience. nag-boost mo. Ano yun? Organic lahat yan. Quality audience lahat yan. Kasi kahit quality audience, hindi ka rin siguradong maiko-convert mo yun into votes Kaya meron kang conservative estimate. Laging 5%, 10% max. So yung 1.5 million, 150,000 votes na yun sa 10%. Medyo malapit na sa katotohanan. 200,000. Konti na lang. Tatrabahuhin na lang yun. Thank you, sir. Sophia. Ma'am. Pero tong last election, nag-iba ang Madaming dati na natalo, no? Tapos maraming bagong pumasok. Ba't kaya? Anong logic nun? Nag-iiba ang Sabi nga nung, di ba, every election has its own character Ito Baka nakaraan, naman, galing tayo, unorthodox yung style ni Duterte. So yung dumating na election after him, unorthodox yung naging thinking ng mga botante. Or masyadong kompante yung nakaupo, akala nila. Hindi, mga batikan yung natalong party list. Ang gagaling sa... Bayan muna natalo, di ba? First time. Ang gagaling sa kampanya niyan. Pakita lang namin sa inyo yung aming bed and breakfast. So,
Ito yung isa sa mga rooms natin. Talagang farm experience, double deck. Di ba sa mga farm ganyan? Tapos pag labas mo, ito na ang ating kitchen. Yan. Ito yung living room natin. Tapos dito yung mas madalas na naarkilahan gusto nila kasi for the privacy. Ito yun. Yan. Ito ang ano yan, view. Talagang unedited farm experience. Sa hanap nyo kami sa Facebook tsaka sa Instagram, Ponce Livestock Farm. Abo tayo, sir. Kasama pa rin natin si Kuya Ryan Ponce ng Sampaloc, Manila. Sir, paano mo na conceptualize itong bed and breakfast? Paano mo nakita na isang potential na negosyo? Actually, hindi Sir Buddy, hindi negosyo parang advocacy. Advocacy. Na makapag-develop tayo ng young, new farmers. Kasi nung una mo akong pinalabas, ang dami nagtanong yung paano po pumunta sa farm nyo, tapos pwede po bang makabisita, pwede po bang makita yung mga alaga nyo. So, pag pupunta dito, halos ayaw na umalis. So, nag-come up kami na idea na ba't di natin gawin na parang bed and breakfast, pero hindi siya nakadisguise as glamorous bed and breakfast. Ano siya talaga? Real life farm experience. Kumusta yun? So far, yung mga visitors mo? Maganda naman. At least yung pasweldo mo sa tao, doon na nanggagaling. Yung ibang pangkain ng mga hayop, doon na nanggagaling. To the point na halos wala ka nang nilalabas. Sa side naman ng ng visitor, kumusta? Anong feedback nila? Enjoy naman sila kasi lalong-lalo na yung mga may anak na bata. First time magpaligo ng kabayo, first time makasakay sa kalabaw, first time magpakain ng mga manok, bibe. So, yung iba, first time, inaabutan pa nila, nanganganak yung rabbit, nanganganak yung mga kambing. Masaya sila. And feeling ko naman, siguro naman sa 100 bumisita sa atin, baka naman meron tayo 1 o 2 ma-convert into farming. Farming diba? talaga. Oo. So, that makes sense, no? It makes sense na mura yung rate mo para doon sa bed and breakfast kasi it's more an advocacy. Hindi naman natin minahalan masyado para sakto lang kung ano lang yung kailangan. 5,000, may libre ka ng accommodation, aircon, meron kang breakfast, meron kang lunch, dinner, snacks. Basta kailangan lang maraming pumunta. At the end of the day, hindi mo naman yung kwinenta mo di ba? Pero yung buhay na na-touch mo, yung taong natulungan mo, tsaka yung mga napagbago mo. Yung napanalo mo yung advocacy mo, di ba? So parang lumalabas 2 advocacy mo. Farming and agriculture and health. Yung health sa amin yon sa Manila. Sa Manila. Nagbibigay tayo ng libreng maintenance medicine dun sa mga hindi naman kayang bumili lagi. Kasi magugulat ka. Meron palang tao na 1 linggo na siyang hindi umiinom ng maintenance medicine niya. So, di ba meron kaming inikot natin dating tindahan ng mga agri-supply. Everyday yon, kinukuhaan ko ng tigpo 400 pesos yung 3 shops. So, meron akong 1,200 araw-araw pambili ng gamot doon sa mga nangangailangan. Magme-message lang yon, tapos hatid namin. Ikaw po maghahatid? Kami, oo. Nung kasama ko si Doc Chua, kami ang Kamusta yung yung resort mo sa Manila? Sa Sampaloc? So far, siya naman yung bumubuhay sa pamilya ko. Okay naman, maganda yung... Siguro naisip ng tao yung lapit. Hindi mo na kailangan bumiyahe papuntang Los Baños, Laguna para makapag-swimming ng Pansol experience. Diba? Doon lang. And lalo pa sa traffic. Toll gate, gasolina.
Eh, pag may nakalimutan ka, uwi ka lang, lapit lang, tapos nandun na. So yung ano nung huling nag-feature tayo until now. By the way, nung nag-feature tayo, wala pa yung Lokban. Wala pa 'yon. Meron na. Kinikwento Ano ko ba? sa'yo na gusto kong i-develop. Yeah, pero hindi ka pa nag-start yung farming Hindi venture pa. noon. Talagang ano siya, nakatiwangwang lang na Noon. Oo. Kumusta naman? Anong development doon? natapos na tayo sa season ng pipino. Okay. So ngayon meron tayo dong sitaw naman. So doon, primarily for crops, vegetable crops. production. Plus meron ako din doon mga baka eh. Naglagay ka Naglagay na na rin. din. Oh. Pero mas malaki pa rin yung crops. Kasi dito, Mas more on Dito livestock talaga to. Doon crops and livestock pero ang focus crops. Crops. Oo. Kasi parang hirap yung baka din sa sa maulan. Hindi ka ba nahihirapan? Sige, paano mo minamanage siya na meron kang farm dito sa Batangas, may farm ka sa Lokban, Quezon, meron ka pang agricultural supply sa Manila, meron ka pang resort sa Manila, tapos active ka ba sa social work mo, sa advocacy mo sa Manila? Ang laking Paano ang bagay, buhay hindi mo? malaking bagay ang technology, Sir Buddy. Okay. So, lahat yan, inaan namin through messenger, Mm. video, Mm. video call, tapos pictures, accomplishment report submit sa pictures. Anong natapos? Halimbawa, planting season. Mm. Anong natapos natin ngayon araw na to? Padala ng pictures. Laging ganun. Paano mo makikita na yung pinadala niyang picture yun talaga yung natapos niya? Eh kasi pictures yun, actual, video. Tapos alam ko naman yan kung kabisado ko yung lugar ko, alam ko kung sa lugar ko yan o hindi. Mm. Kasi pag nagpunta ako, halimbawa sa Lukban, hindi naman ako pupunta doon na isang area lang. Talaga iikutin ko Ikutin mo. yung... kasi minsan mo na nga lang mapuntahan eh. So sulitin mo na yung punta mo. Yung sa Manila naman, yung mga negosyo namin doon, ang sikreto naman doon, meron kang magaling na asawa. Siya naman ang umiikot Oo. Siya naman ang sumasakit ang ulo doon. para magawa mo pa yung ibang gagawin. Yung sa agri-shop namin, siya naman talaga yung nakatutok doon. Ako naman, advice lang. Ito, yung product na to, hinahanap to ng mga lagi nag-aalaga ng aso, ng pusa. Itong product na to, malakas to. Laging ganun. So, kayang gawin yun, no? Na pag marami kang venture, kahit sabay-sabay, kayang gawin yun para mas maganda yung Kaya, Sir Buddy. kabuhayan. Tapos tulong-tulong na kami. Yung mga anak ko, yung anak kong panganay, siya na yung... kasi day off niya sa school ng Monday and Friday ata o Saturday, siya na yung nagda-drive, siya yung nagde-deliver na sa mga shop. Mm. So, tulong-tulong lang yung pamilya para gumaan yung trabaho. Siya yung nag-iikot na doon sa tatlo. Para kung anong kulang na supply, lista, tapos deliver, ganun. Ganun din dito. Tinutulungan din ako nung eldest son ko dito. Dito rin. Dito din. Sige sir, mensahe mo sa audience natin. Basta, Ayun, by the way, si Sir Ryan ang example ng isang farmer na successful. Yan. Sana. Na hindi kailangan lagi nandito sa farm, pero ang farm ay productive. basta makakita ka ng tamang tao. May tamang tao ka na pagkakatiwalaan mo. Yung instinct mo, lagi mo yun itatrust. Kasi bihirang-bihira. Tapos syempre, guided ka ng Diyos sa pag-decide. Lagi ka magdadasal pag nagdi-decide ka. So yung instinct mo pag may doubt, pakinggan mo yan. Kailangan pa ingaw. Nagtrabaho ko sa politiko. Nasa politika na ako for 23 years eh. So yung instinct mo sa tao, most probably, pag kinutubang ka, tama yon. Kaya pag kinutubang ka, lalo na yung mga farmers, pag kinutuban kayo, tas wala kayo dun sa farm nyo, i-research nyo, bakit may problema. Yung livestock, pag ang hayop payat, medyo may konting problema dyan. Tapos nakatodo ka naman sa pagkain, nakatodo ka sa gamot. So may unusual activity na nangyayari. Pag meron kang tanim, nabigay mo naman yung dapat na seedlings kung ilan yung kailangan o butuman yan, naibigay mo yung fertilizer na kailangan. Yung weather naman, tama yan dahil inaral nyo naman kung kailan nyo yan itatanong. Pero mababa yung production, kailangan nyo na yan i-research. Ang problema, nasa tao.
Nasa tao talaga. So kami dito for 10 years nagka-problema. Mm-mm. Lately, yung last 3 years, doon na lang medyo nakabawi. Mm-mm. Basta lagi, tsaka yung yung relationship mo sa kapitbahay, Mm-mm. pinakamahalaga. Kasi sila yung magsasabi sa iyo nung nangyayari pag wala ka doon. Sila magsusumbong. Para ang may buhay na CCTV. So, yeah, yung mga learning na natutunan natin doon sa first time na Yun pa din. Applicable pa rin. Yun pa din. Very applicable pa rin. Human relations pa din. At the end of the day, kung paano ka pa rin makitrato sa kapitbahay mo, yun pa rin yung magsasalba sa iyo. Okay, sir, paano kanila makokontak para dito yung mga interested for bed and breakfast? Yung mga gusto mag-bed and breakfast, na ma-experience yung totoong farm life experience na hindi Instagrammable, yung talagang madudumihan kayo, mag-harvest kayo ng pagkain ng kabayo, ng baka. I-message nyo lang po kami sa Instagram or sa Facebook, Ponce Livestock Farm. Dito lang po ito sa Rosario, Batangas. Ayan. And baka hopefully ka rin doon sa Lukban ng ganito. Ang plan namin dun, Sir Buddy, parang Korean village. Paano yun? Parang bed and breakfast, pero ang mga bahay is Korean style, mas may samgyup. Ganun naman yung concept namin dun. Para pagpunta mo sa kamay ni Jesus, di ba? Hindi lang yun yung attraction, meron ka pa ibang pupunta. Parang Korean village na Instagram. Yun, so pati mga structure ng houses? Oo. Instagrammable yun? Yun, Instagrammable. Pero ipon lang tayo ng puhunan. Alright. Thank you so much, Thank you, Sir Ryan. Sir Buddy. Thank you po. Sa ulitin po. Oo. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.